Ako si Marichel. 30 anyos na ako. At 3 linggo na ang nakalilipas, nagdaos ang sarili kong mga magulang ng isang birthday party para sa akin upang ipahiya at itakwil ako sa harap ng aming buong angkan. 53 na kamag-anak, mga tita, tito at mga pinsan na ilang taon ko nang hindi nakikita sa isang pribadong silid sa pinakamagarang restaurant sa bayan. Pumasok ako sa akala ko'y isang sorpresang selebrasyon. Lumabas ako. Bueno, mamaya na natin pag-usapan yan. Pero heto ang hindi alam ng mga magulang ko. Hindi lang sila ang may plano nung gabing yun. At ang babaeng nakaupo sa sulok, ang tita na binura nila sa aming pamilya 20 taon na ang nakakaraan, naghihintay siya para sa sandaling ito. Bago ko kayo ibalik sa gabing yon, mangyaring mag-like at mag-subscribe. Pero kung ang kwentong ito ay tumatatak sa inyo, gusto ko ring malaman kung saan kayo nanonood ngayon. Ilagay ang inyong lokasyon at oras sa mga komento. Ngayon, dadalhin ko kayo pabalik 4 na linggo bago ang lahat. Sa tawag sa telepono na nagsimula ng gulo. Lubog ang siko ko sa basang luwad nang tumunog ang aking telepono. Amoy lupa at kape ang studio ko at muntik ko nang hindi sagutin. Tapos nakita ko ang pangalan sa screen. Mommy. Hindi tumatawag ang aking ina. Nagpapadala lang siya ng maikling text na parang mga utos. Kaya, nang umilaw ang pangalan niya sa telepono ko, nakaramdam ako ng kakaiba sa tiyan ko. Pinunasan ko ang mga kamay ko sa aking apron at sinagot ito. Maricel? Ang boses niya ay parang pulot, matamis, halos mainit. Iyon ang unang babala. Sana hindi ko naabala ang munti mong libangan. Nagtatrabaho ako, ma. Ano meron? Nag-uusap kami ng papa mo. Tumigil siya sandali. Hinayaang lumutang ang mga salita. Panahon na para magsama-sama ang pamilya para sa iyong 30 kaarawan. Munti ko nang mabitawan ang telepono. Sa 30 taon, hindi kailanman tinawag ng aking ina na espesyal ang kaarawan ko. Madalas nga, nakakalimutan niya pa ito. Noong ika-25 ko, naupo ako sa tabi ng telepono buong araw. Walang tumawag. Hindi siya, hindi si Papa, hindi si Mariel. Isang family dinner? Narinig kong sabi ng sarili ko. Para sa birthday ko? Gusto kong makita ng buong pamilya. Bahagyang tumalim ang tono niya. Huwag kang mahuhuli. Sabado, 7:00, sa Casa Real. Ang Casa Real, ang pinakamahal na restaurant sa bayan. Ang lugar kung saan inanunsyo ng mga magulang ko ang pagkatanggap ni Mariel sa medical school. Ang lugar kung saan ipinagdiriwang nila ang lahat ng mahalaga sa kanila. Pupunta ako, sabi ko. Mabuti. Click. Nakartayo ako sa studio ko. Nakadikit pa rin ang telepono sa tenga. Nakikinig sa wala. Nanginginig ang mga kamay ko. Nag-iiwan ng mga bakas ng luwad sa screen. Mayroong mali. Pero ang pag-asa, ang taksil, at matigas na bagay na iyon ay bumulong sa likod ng isip ko. Baka nagbago na sila. Baka sa pagkakataong ito ay magiging iba na. Dapat pinakinggan ko na lang ang kutob ko. 2 arawng makalipas, dumating si Mariel sa studio ko. Hindi siya bumibisita. Kahit minsan sa loob ng 3 taon simula nang buksan ko ang lugar na ito. Pero heto siya. Nakatayo sa pintuan, suot ang kanyang malinis na puting coat, lumilingalinga na parang pumasok siya sa ibang bansa. Cute na pwesto, sabi niya. Hindi yan papuri. Anong kailangan mo, Mariel? Dumampot siya ng isang seramikang vase, inikot ito, at basta na lang ibinaba. Iniisip ko ang bahay ni Lola sa tabing dagat. Ayun na, ang totoong dahilan. Hindi binibenta ang bahay bakasyunan. Nakatayo lang yun doon, Maricel. Tumingin siya sa akin ng walang emosyon. Habang ang klinika ko ay nalulunod sa utang. Iniwan yun ni Lola sa akin. Iyon ang desisyon niya. Hinigpitan ni Mariel ang panga niya.
Patay na si Lola. Hindi niya kailangan ng bahay sa tabing dagat. Pero kailangan ko ng kapital. Kailangan ng pamilya ang pera yun. Ibinaba ko ang aking gamit sa paglilok. Maingat, dahan-dahan. Sa bahay na yun, ako tinuruan ni Lola gumawa ng una kong palayok. Hindi lang basta-basta bagay yun sa akin. Diyos ko, napaka-sentimental mo. Umirap siya. Ito mismo ang dahilan kung bakit sina Mama at Papa, pigil niya sa sarili. Bakit sina Mama at Papa? Ano? Mumiti siya. Yung prepektong ngiti na ginagamit niya sa mga pasyente. Wala, kalimutan mo na. Dapat pumunta ka sa dinner sa Sabado. May mga plano si Mama. Lumutang salita sa pagitan namin. Mga plano. Inulit ko. Naglalakad na siya papunta sa pinto. Magkita na lang tayo dun, ate. Magsuot ka ng maganda. Manonood ang buong pamilya. Sumara ang pinto sa likod niya. Nanigas ako sa gitna ng aking mga pottery wheel at mga hindi pa tapos na piyesa. Ang mga salita niya ay umaalingongaw sa isip ko. Manonood ang buong pamilya. Mga plano. Ano ba talagang sinaayunan ko ng gabing yun? Hindi ako makatulog. Iniisip ko ang bahay sa tabing dagat tungkol kay Lola. Ang pangalan niya ay Rosa. Lola Rosa. At siya lang ang kaisa-isang tao sa pamilya ko na nagparamdam sa akin na sapat ako. Ako ay 15 anyos ng unang taginit na dinala niya ako sa bahay na iyon. Ipinadala ako ng mga magulang ko. Masyadong mahirap pakisamahan, sabi nila. Kailangan ng disiplina. At dumating ako naggalit, nakasimangot, handang kamuhian ang lahat. Pero hindi sinubukan ni Lola na ayusin ako. Inabutan niya lang ako ng isang tumpok ng luwad. Ang mga kamay mo ay lumilika, Maricel. Ginabayan niya ang mga daliri ko sa pottery wheel. Ang boses niya ay malambing sa ibabaw ng tunog ng dagat sa labas. Isang regalo yan na hinding-hindi may intindihan ng nanay mo. Iyon ang unang pagkakataon na tinawag ng kahit sino ang tungkol sa akin na isang regalo. Hindi problema, hindi kabiguan, kundi isang regalo. Bawat taginit pagkatapos nun, bumabalik ako. Gumagawa kami ng palayok, naglalakad sa dalampasigan tuwing bukang liwayway, nag-uusap tungkol sa lahat at sa wala. Pumunta siya sa una kong exhibit nung 22 ako, ang tanging kapamilya na sumipot. Nakaupo siya sa harap, may luha sa mga mata, pumapalakpak ng pagkalakas-lakas hanggang sa mamula ang mga palad niya. 6 na buwan na ang nakakaraan, namatay siya sa kanyang pagtulog. Payapa, sabi nila, parang nagpasyalang siya na oras na. Iniwan niya sa akin ang bahay sa tabing dagat at isang maliit na kahoy na kahon na hindi ko pa nabubuksan. Ang gabi bago ang dinner, naintindihan ko na sa wakas kung ano ang nawala sa akin nung namatay siya. Hindi lang siya, kundi ang nag-iisang patunay na ako ay kamahal-mahal, ang aking nag-iisang saksi. Kung wala si Lola, wala akong kahit sino sa pamilyang ito na nakakakita sa akin. Wala talaga. O yun ang akala ko. Wala akong kaalam-alam na may ibang tao palang nanonood sa lahat ng panahon. Nagsimula ang pressure 3 araw bago ang dinner. Una, banayad lang. Isang text mula sa pinsan kong si Emma. Uy, balita ko baka ibenta mo yung beach house. Napakagalante mo naman. Hindi ako nagbebenta ng kahit ano. Sino nagsabi sa kanya nun? Tapos tumawag si Papa. Ang boses niya ay yelo. Galit na galit ang mama mo, Maricel. Hiningpitan ko ang hawak sa telepono. Tungkol saan? Sa bahay. Alam mo kung tungkol saan? Bumuntong hininga siya. Yung mahabang buntong hininga ng pagkadismaya na naririnig ko buong buhay ko. Ibinigay namin sa iyo ang lahat. Sinuportahan namin ang mga sining-sining mo kahit na nakakahiya sa amin. At ngayon na kailangan ka ng pamilya, tumatanggi kang tumulong. Iniwan niyo ni Lola sa akin pa, sa testamento niya. Desisyon niya yon. Ang mga testamento ay pwedeng questionin. Bumaba ang boses niya, malamig at sadya. Ang katapatan sa pamilya
ay hindi dapat. Lumutang ang banta sa pagitan namin. Naramdaman ko ang paninikip ng dibdib ko. Makasarili ba ako? Ang tanong na yon ay bumabagabag sa akin ng ilang linggo. Nahihirapan ang klinika ni Mariel. Alam ko yon. Nagbuhos ng pera ang mga magulang ko sa edukasyon niya, sa karera niya, at heto ako, nakaupo sa isang ari-arian na nagkakahalaga ng mahigit ₱1,000,000. Pero sa tuwing iniisip kong bumigay, naririnig ko ang boses ni Lola. Ipangako mo sa akin, Iha. Huwag mong hayaang paliitin ka nila. Kung talagang may pakialam ka sa pamilyang ito, patuloy ni Papa, gagawin mo ang tama. Pumunta ka sa dinner. Pag-uusapan natin ito bilang mga matatanda. At kung hindi ako pumayag na ibenta, katahimikan. Tapos, edi palagay ko, alam na natin kung nasaan ang prioridad mo. Binaba niya ang telepono. Naupo. Ang gabi bago ang dinner, inilabas ko ang bestida. Teal na sutla. Abot sa sahig na may pinong-pilak na beads sa may leeg. Ibinigay ito ni Lola sa akin para sa ika-21 kaarawan. Para kapag kailangan mong maging makapangyarihan, sabi niya. Hindi ko pa ito nasusuot simula nung libing niya. Inilatag ko ito sa kama ko at tinitigan. Sinusubukang kumbinsihin ang sarili ko na magiging maayos ang bukas. Nagusto talaga akong ipagdiwang ng mga magulang ko na ang komento ni Mariel tungkol sa mga plano ay walang ibig sabihin. Nag-buzz ang telepono ko. Unknown number. Maikli ang mensahe. Huwag kang pumunta bukas. Hindi ito ang inaakala mo. Tumigil ang tibok ng puso ko. Nag-type ako pabalik. Sino to? Lumabas ang 3 tuldok, tapos wala na. Nung sinubukan kong tawagan, disconnected na ang numero. Nakaupo ako sa gilid ng kama, hawak ang telepono, mabilis ang pulso. Kalokohan ba? Maling numero? O iba pa? Napad ako ang tingin ko sa kahoy na kahon sa aking mesa. Ang kahon ni Lola. Ang kahon na takot akong buksan. Binuklat ko ang sulat. Sulat kamay ni Lola. Nanginghinig pero nababasa. Mahal kong Maricel. Hindi ko kayang basahin. Hindi pa ngayon. Kung babasahin ko ito ngayong gabi, mawawala ang anumang tapang na natitira sa akin. Kailangan kong maniwala, kahit isang araw lang, na baka mahal talaga ako ng mga magulang ko. Isinuksok ko ang sulat sa bag ko sakaling kailanganin. Tapos, sinabit ko ang teal na bestida sa pinto at sinubukang matulog. Bukas magbabago ang lahat. Hindi ko lang alam kung gaano kalaki. Iba ang itsura ng Casa Real sa gabi. Mga kristal na chandelier, puting mantel, ang uri ng katahimikan na binabayaran ng pera. 2 beses pa lang ako nakapunta dito, parehong para kay Mariel. Ngumiti ang hostess nung ibinigay ko ang pangalan ko. Oo, ang Pamilya Mercado. Dito po tayo. Dinala niya ako sa koridor na puno ng mga oil paintings, lagpas sa main dining room, sa tapat ng mabibigat na oak na pinto. Ang inyong pribadong silid, sabi niya, at binuksan ng mga ito. 53 ang mukha ang lumingon para tumingin sa akin. Nanigas ako sa pintuan. Mga tita, tito, pinsan. Mga hindi ko nakita simula pagkabata. Mga lolo at lola sa tuhod na nakalimutan ko nang nabubuhay pa pala. Mga pinsang buo na hindi ko mapangalanan. Pinuno nila ang isang malaking U-shaped na mesa na sumakop sa kwarto. Lahat sila nakasuot ng pangsimba. Lahat sila nakatitig. Kumabog ang dibdib ko. Ito ay isang surprise party. Kailangang maging ganun. Lahat ng taong ito nagtipon para sa akin. Pero walang mga lubo, walang banderitas, walang cake, walang sumigaw ng happy birthday. Katahimikan lang at titig. Nakita ko ang mga magulang ko sa dulo ng mesa. Nakaperla si Mama. Suot ni Papa ang mukha niyang pang Siruhano. Blanco, klinikal.
Nakaupo si Mariel sa tabi nila, hindi makatingin sa akin. At sa gitna ng U, direktang nakaharap sa pasukan, ay isang nag-iisang bakanteng upuan para sa akin. Naglakad ako papunta doon ng dahan-dahan. Tumutunog ang takong sa marmol. Nararamdaman ang bawat tingin parang pisikal na bigat. Masyadong tahimik ang kwarto. Masyadong payapa. Parang isang husgado bago ang hatol. May microphone stand sa dulo ng mesa, katabi ng upuan ng tatay ko. Doon ko siya napansin. Isang babae sa malaying sulok, may uban na buhok. Pinapanood ako na may ekspresyong hindi ko mabasa. Pamilyar siya at mukhang nag-aalala. Nakangiti ang mama ko. Yung ngiting suot niya kapag mananalo na siya. Maricel, senyas niya sa bakanting upuan. Upo, kanina pa kami naghihintay. Kakaupo ako pa lang nang tumayo ang tatay ko. Dumampot siya ng baso, ng champagne, at isang pilak na kutsara. Ting-ting-ting, tumahimik ang kwarto. Bagaman, tahimik naman na talaga. Lahat ng mata lumipat mula sa akin, papunta sa kanya. Salamat sa inyong pagpunta ngayong gabi. Ang boses niya ay umaalingaw-ngaw, parang nasa loob ng operating room. Nagtipon tayo dito para sa isang usaping pamilya. Hindi para ipagdiwang si Maricel. Hindi para sa birthday ng anak ko, isang usaping pamilya. Naging yelo ang sikmura ko. Gaya ng alam ng marami sa inyo, patuloy niya. Ang anak naming si Maricel ay gumawa ng mga desisyon na ikinababahala namin. Tinalikuran niya ang kanyang edukasyon. Tumanggi siyang ituloy ang isang kagalang-galang na karera. Namuhay siya sa mga paraang hindi sumasalamin sa mga pinahahalagahan ng pamilya. May mga bulungan sa kwarto. Narinig ko may bumulong. Alam ko na, talagang pasaway siya. Nahanap ng mga mata ng tatay ko ang akin, malamig. Pinal. Sinubukan namin ng mama niyong lahat. Pasensya, suporta, gabay. Pero tumatangging magbago si Maricel. Tumatanggi siyang parangalan ng kanyang pamilya. Pinunasan ng mama ko ang kanyang mga mata gamit ang panyo, ang acting ng taon. Sama katuwid, sabi ng tatay ko. Simula ngayong gabi, gumagawa kami ng formal na anunsyo. Tumigil siya. Pinigil ng kwarto ang hininga nito. Si Maricel Mercado ay hindi na miyembro ng pamilyang ito. Tumama sa akin ang mga salita parang pisikal na suntok. May mga singhap sa umpukan. Tinakpan ni Pinsang Linda ang bibig niya. Umiling ng dahan-dahan si Tito George. Nangyayari ba talaga to? Bulong ng isang tao. Tumayo ang mama ko, hinahagod ang palda niya. Binigyan namin siya ng bawat pagkakataon. Nanginginig ang boses niya sa pinag-aralang pighati. Pinili niya ang kahihiyan kaysa sa pamilya. Hindi ako makagalaw. Hindi makahinga. 53 pares ng mata ang nakapasa sa akin. At ako ay 15 anyos ulit, nakatayo sa sala ng mga magulang ko, sinasabihang masyado akong problema para itago. Tapos dumukot ang mama ko sa bag niya at naglabas ng isang nakatuping papel. Lumapag ang papel sa harap ko na may mahinang lagapak. Pirmahan mo to, sabi ng mama ko. At hahayaan ka naming umalis ng may dignidad. Yumuko ako, lumabo ang mga salita, tapos luminaw. Legal na dokumento, mga talata ng maliliit na letra, at sa ibaba, isang linya para sa lagda na may pangalan ko sa ilalim. Kusang loob na pagsuko sa karapatan sa mana. Ang bahay sa tabing dagat. Tungkol ito sa bahay bakasyunan. Ito naman palagi ang tungkol sa bahay na yon. Lahat ay luminaw sa isip ko. Ang sorpresang imbitasyon, ang usaping pamilya, 53 na saksi na nakabihis ng magara. Hindi nila tinipon ang lahat para itakwil ako. Tinipon nila ang lahat para i-pressure akong pirmahan at isuko ang bahay ni Lola. Ang pagtakwil ay panakot lang. Isang teatro na dinesenyo para wasakin ako. Plinanan niyo to, bulong ko. Nagplano kami ng interbensyon. Pagtatama ng mama ko ng maayos.
para sa sarili mong kapakanan. Napansin ko ang isang lalaki na nakabarong sa may pinto. Si Attorney Cruz, ang abogado ng pamilya. Hawak na niya ang selyo ng notaryo. Handang gawing opisyal ang lahat. Lumapit ang mama ko. Ang pabango niya ay nakakasakal. 53 na saksi, Maricel. Ang abogado ng lola mo ay hindi makikipagtalo sa ganitong uri ng kasunduan ng pamilya. Tinapik niya ang papel gamit ang kanyang manikyuradong kuko. Pirmahan mo. Umalis ka ng tahimik. Hindi na kailangang maging mas mahirap ito kaysa sa nangyayari na. Naghintay ang kwarto. Nararamdaman ko ang pagmamasid nila. Ang iba may awa. Ang iba may panghahamak. Ang iba ay parang nanonood ng aksidente sa kalsada. Nanginginig ang mga kamay ko. Lumalabo ang paningin ko. Ginawa nila musgado ang 3 dekada ko at nahatulan na ako. Pero sa ilalim ng panic, may ibang gumalaw, isang bagay na mas matigas. Naisip ko ang sulat ni Lola. Nakatupi pa rin sa bag ko. Naisip ko ang babae sa sulok na nanonood. Inilapit ng mama ko ang ballpen sa akin. Pirmahan mo, sabi niya. Tapusin mo na to. Dinampot kong ballpen. Alam ko na sa ngayon ay malamang nakasing galit ka ng naramdaman ko sa sandaling yun. Ang ballpen sa kamay ko. 53 tao na nanonood. Ang mga mata ng sarili kong ina na nakabaon sa akin na parang isa akong problemang kailangang solusyonan. Kung naramdaman mo na ring tratuhin na parang kasangkapan sa halip na tao ng sarili mong pamilya, itype ang naiintindihan ko sa mga komento. At kung gusto mong malaman kung ano ang sumunod na nangyari, mag-iwan ng like para alam kong kasama ko pa kayo. Balik tayo sa restaurant. Nakaamba ang ballpen sa ibabaw ng papel. Ayaw gumalaw ng kamay ko. Pirmahan mo na, utos ng mga mata ng mama ko. Tapusin mo na. Pero may nagpatighala sa akin. Hindi sa kanya, hindi sa tatay ko. Sa kwarto. 53 mukha ang nakatingin pabalik sa akin. Karamihan sa kanila ay halos hindi ko kilala. Mga malayong kamag-anak na lumilitaw lang sa mga libing at kasal. Mga nagpapalitan ng Christmas card na hindi naman namin binabasa. Ipinatawag sila dito bilang mga saksi, bilang mga armas. At nakita ko ulit siya, ang babae sa sulok, ang buhok na may uba na nakatali ng simple, isang payak na itim na bestida na hindi sumusubok magpa-impress sa kahit sino. Nakaupo siya hiwalay sa iba malapit sa likuran. Medyo natatakpan ng isang paso ng halaman. Hindi siya nakatingin sa akin ng may panghahamak o awa gaya ng iba. Nakatingin siya sa akin na parang sinusubukan niyang magpadala ng mensahe. Kumalma ka. Maghintay ka. Napansin ko ang mga kamay niya na nakapatong sa isang leather na bag sa kanyang hita. Isang bag na mukhang mas puno kaysa sa dapat. Puno ng kung ano. Mga papel siguro? O iba pang bagay. Napansin ng mama ko na nakatitig ako. Biglang lumingon ang ulo niya sa sulok. At sa unang pagkakataon nung gabing yon, nakita ko ang isang bagay na dumaan sa mukha niya. Takot. Nawala ito agad. Tinakpan ng pinag-aralang kontrol. Pero nakita ko yun. Maricel? Ang boses ng mama ko ay yelo. Mag-focus ka. Pirmahan mo ang papel. Sinong babaeng ito? Bakit ang mama ko na walang kinatatakutan at walang sinasanto ay tumingin sa kanya ng ganoon? At bakit may kakaibang pamilyar sa mukha niya? Parang tumitingin sa isang lumang litrato na hindi ko matukoy. Maricel, boses naman ng tatay ko ngayon, naiinip. Naghihintay kaming lahat. Ibinaba ko ang ballpen, hindi pumipirma. Hindi pa. Hindi. Pwede ba akong humingi ng sandali? Sabi ko, para kumalma. Humigpit ang ngiti ng mama ko. Siyempre naman, anak. Pero ang mga mata niya ay hindi umalis sa babae sa sulok. Dumiin ang kwarto sa akin. Ang mga bulungan, ang mga titig,
Ang bigat ng 50, tatlo na panghuhusga. Pero sa gitna ng kaguluhan, nakarinig ako ng ibang boses. Malambing, pamilyar, nagsasalita mula sa kaibuturan ng alaala ko. Huwag mong hayaang paliitin kanila, iha. At kung subukan nila, nasa iyo ang lahat ng kailangan mo. Sinabi yun ni Lola sa akin nung huling beses ko siyang nakita, 2 linggo bago siya namatay. Hinawakan niya ang mga kamay ko, na sobrang nipis na nun, sobrang hina, at tumingin sa akin gamit ang mga matang nagniningning pa rin. Iniwan ko sa iyo ang higit pa sa isang bahay, Maricel. Ang boses niya ay halos bulong na lang, pero matapang. Iniwan ko sa iyo ang katotohanan. Hindi ko naiintindihan kung ano ang ibig niyang sabihin. Hindi nun, pero nagsisimula ko nang maintindihan na yon. Sa ilalim ng mesa, dumulas ang kamay ko sa loob ng bag ko. Nahanap ng mga daliri ko ang gilid ng sobre. Ang sulat ni Lola na hindi pa nababasa. Masyado akong takot buksan ito kagabi. Masyadong desperada na maniwala na ang dinner na ito ay kung ano talaga ang sinabi ng mga magulang ko. Ang pag-asang iyon ay abo na ngayon. Kung ano man ang nasa sulat na yon, gusto ni Lola na makuha ko ito. May alam siya tungkol sa mama ko, tungkol sa pamilyang ito, tungkol sa kung ano ang susubukan nilang gawin kapag wala na siya. Tumingala ako sa kwarto na puno ng mga tao na gustong mawala ako ng tahimik. Sa mama ko na nag-orkestra ng pampublikong pagbitay na ito, sa papa ko na hindi makatingin sa akin. Tapos, tumingin ako sa babae sa sulok. Nanonood pa rin siya. Naghihintay pa rin. Nakapatong ang kamay niya sa punong-puno na bag. Hindi ako nag-iisa. Hindi ko pa alam kung paano o bakit. Pero hindi ako nag-iisa. May kung anong lumagay sa loob ng dibdib ko. Hindi kalmado eksakto, kundi determinasyon. Actually, sabi ko, ang boses ko ay mas malakas kaysa sa inaasahan ko. May sasabihin ako. Kumislap ang ngiti ng mama ko. Ano? Ibigay mo sa akin ang mikropono. Tumawa ang mama ko. Maikli, matalim, mapanghamak. Ang mikropono? Maricel, hindi ito isang palabas. Kung ganun, bakit may mic na nakasetup? Tinuro ko ang stand sa tabi ng upuan ng papa ko. Plinano mo ang bawat detalye nito. Ang ayos ng upuan, ang mga saksi, ang abogado sa sulok na may selyo ng notaryo. Gusto mo nang manonood, kaya hayaan mo akong magsalita sa kanila. Isang alon ng bulungan ang dumaan sa kwarto. Hindi mapakali si Tito George. Nagpalitan ng tingin si Pinsang Linda at ang asawa niya. Nanliit ang mga mata ng mama ko. Hindi ito ang script na sinulat niya. Sige, sabi niya. Ang boses niya ay nagiging pulot. Pero una, siguraduhin muna natin na naiintindihan ng lahat dito kung sino ang kaharap nila. Inunat niya ang likod niya. Kinakausap ang kwarto parang isang taga-usig na nagbibigay ng huling argumento. Ang anak ko ay nagkaroon ng lahat ng oportunidad. Inalok namin siyang pag-aralin sa medisina. Tumanggi siya. Inalok namin siya ng pwesto sa klinika ng pamilya. Pinili niyang maglaro ng luwad sa halip. May humagik-gik. Hindi ko matukoy kung sino. Ang una niyang gallery show. Tumulo ang awa sa boses ng mama ko. 3 tao ang dumalo. 3. Ang isa pa dun ay isang pulubi na naghahanap ng libreng pagkain. Uminit ang mukha ko. 8 taon na ang nakalipas ng show na yon. 1 linggo akong umiyak pagkatapos nun at tinago niya yon. Ginamit niyang sandata ang pinakamababang sandali ko laban sa akin ngayon. At nung 23 anyos siya, patuloy ng mama ko, tumataas ang boses. Desperada at walang pera. Alam niyo ba kung anong ginawa niya? Lumapit siya sa amin na nagmamakaawa. Nagmamakaawa ng pera. Lumingon siya para harapin ako, tagumpay sa mga mata niya.
Palagi siyang mahina, emosyonal, hindi matatag. Ito ba talaga ang taong gusto niyong kumapit sa mana ng nanay? Humapdi ang mga mata ko. Pero hindi ako iyak. Hindi dito. Hindi para sa kanya. Tapos ka na ba? Tanong ko ng mahina. Ngumiti ang mama ko. Anak, nagsisimula pa lang ako. Wala siyang kaalam-alam. Ako rin. Doon tumayo si Mariel. Ang nakababatang kapatid ko, ang paborito, ang nakakuha ng lahat na ipinagkait sa akin, ang papuri, ang suporta, ang paniniwala na pwede siyang maging kung anuman. Dinikit niya ang kamay sa puso niya, suot ang ekspresyon ng matinding kalungkutan. Sinubukan ko, alam niyo yun? Sinubukan ko talaga sa kanya. Lumingon ang kwarto para panuurin ang acting niya. Binisita ko ang studio niya nung nakaraan. Nanginhinig ng maganda ang boses ni Mariel. Tinanong ko kung pwede kaming mag-usap tungkol sa bahay ni Lola, maganap ng kompromiso, at alam niyo ba kung anong sinabi niya sa akin? Tumigil siya. Perpektong timing. Natutunan niya yun sa nanay namin. Sabi niya mas mahalaga sa kanya ang bahay ni Lola kaysa sa sarili niyang pamilya. May mga singhap na kumalat sa kwarto. May nagtsk-tsk bilang hindi pagsang-ayon. Hindi yan ang sinabi ko, singit. Iyon ang ibig mong sabihin. Sinalubong ng mga mata ni Mariel ang akin. Malamig, matagumpay. Palagi mong mas pinapahalagahan ang mga bagay kaysa sa tao. Kaya ka nag-iisa. Tinitigan ko siya, ang nakababatang kapatid ko, na pinrotektahan ko sa mga bully sa playground, na pinagtakpan ko nung tumakas siya nung 16 na anyos siya, na pinaniwalaan kong naiipit lang sa gulo ng mga magulang namin. Hindi siya naiipit sa gitna. Bahagi siya nito. Malamang tumulong siya sa pagplano ng buong bagay na ito. Nakikita niyo, ibinuka ng mama ko ang mga kamay niya. Wala kaming pagpipilian. Ito ay isang interbensyon para sa sarili niyang kabutihan. Dagdag ng papa ko. Para sa kabutihan ng lahat. Pagtatapos ni Mariel. Ang tatlo sa kanila ay nakatayo ng magkakasama sa dulo ng mesa. Isang nagkakaisang prente. Isang pamilya na wala ako. Lumapit si Tito George. Baka dapat pumirma ka na lang, Maricel. Huwag mo nang pahirapan to. Tumango si Tita Linda. Isipin mo ang reputasyon ng mga magulang mo. Sumisikip ang mga pader. Lumiliit ang kwarto. At tapos, dinampot ng papa ko ang ballpen at iniabot sa akin. Huling pagkakataon. Nakaamba ang ballpen sa pagitan namin. Itim na tinta, pilak na katawan. Napakaliit na bagay para hawakan ang ganung kabigat na bagay. Pirmahan mo na, sabi ng mama ko. O lumabas ka sa pinto na yan at huwag nang makipag-usap sa kahit sino sa amin kailanman. 53 tao ang nagpigil ng hininga. Naririnig ko ang mahinang kalansing ng yelo sa baso ng tubig, ang malayong ugong ng kusina ng restauran, ang pagtik ng relo ng kung sino. Tumingin ako sa papel, lumabo ang mga legal na salita. Pero naintindihan ko ang sapat. Ang pirma ko ay magbibigay sa kanila ng bahay. Bahay ni Lola. Ang tanging lugar kung saan naramdaman ko na ako ay ako. Tumingin ako sa mga magulang ko. Walang pagmamahal sa mga mata nila, walang pagsisisi, puro pagkainip lang. Gusto nilang matapos na ito. Tumingin ako kay Mariel. Kinakagat niya ang labi niya, sinusubukang magmukhang malungkot. Pero alam ko ang itsura na yan. Yon ang itsura niyang naghihintay na manalo. At tapos tumingin ako sa babae sa sulok. Binigyan niya ako ng pinakamahinang tanggo. Gumalaw ang kamay niya sa bag niya. May nagbago sa dibdib ko. Hindi pag-asa eksakto, kundi isang bagay na mas matigas, mas malinaw. Naisip ko, hindi gagawin ito ng isang totoong pamilya. Naisip ko, hindi gugustuhin ni Lola ito. Naisip ko, ginugol ko ang 30 taon sa pagsisikap na makuha ang pagmamahal nila. Paano kung tumigil ako? Sumara ang kamay ko sa ballpen.
Naramdaman ko ang bigat nito. Mumiti ang mama ko. Tapos, ibinaba ko ito. Hindi. Nahulog ang salita parang bato sa payapang tubig. Anong sinabi mo? Bulong ng mama ko. Sabi ko hindi. Tinulak ko ang upuan at tumayo. Hindi ako pipirma, pero may sasabihin ako. Inabot ko ang mikropono. Sumugod ang papa ko para pigilan ako. Pero mas mabilis ako. Gusto niya ng manonood? Sabi ko sa mic. Ang boses ko ay umaalingaw-ngaw sa buong kwarto. Kaya, bigyan natin sila ng palabas. At naintindihan ko na sa wakas kung anong ibig sabihin ni Lola. Nasa akin ang lahat ng kailangan ko. Ang mikropono ay matatag sa kamay ko. Totoo, nakakapagpatibay. Namutla ang mukha ng mama ko. Ang papa ko ay kalahating nakatayo. Hindi sigurado kung susugurin ba ako o magkukunwaring bahagi ito ng plano. Hindi ko sila binigyan ng oras na magdesisyon. Salamat sa inyong pagpunta ngayong gabi. Ang boses ko ay matatag, mas kalmado kaysa sa nararamdaman ko. May ilang bagay lang akong gustong ibahagi. Maricel, simula ng mama ko. Tapos na ang pagkakataon mo. Sinalubong ko ang mga mata niya. Akin naman na yun. Nagbago ang kwarto. Naramdaman ko ang atensyon na lumipat sa akin. Hindi bilang nasasakdal, kundi bilang iba. Bilang isang taong may sasabihin. 6 na buwan na ang nakakaraan. Namatay ang lola ko, si Rosa Mercado. Kilala siya ng karamihan sa inyo. Mabait siya, mapagbigay siya. Siya lang ang kaisa-isang tao sa pamilyang ito na naparamdam sa akin na mahalaga ako. Ilang tao ang tumango. Minahal si Lola. Inuwan niya sa akin ang bahay sa tabing dagat. Hindi dahil hiningi ko, hindi dahil minanipula ko siya. Dahil gusto niyang makuha ko yon. Nabasag ang boses ko. Pinatatag ko ito. Dahil alam niya kung anong mangyayari kapag wala na siya. Dumukot ako sa bag ko. Bago siya namatay, iniwan niya sa akin ang isang sulat. Inilabas ko ang sobre. Masyado akong takot basahin ito hanggang kagabi. Pero sa tingin ko, panahon na para marinig niyo lahat ang sasabihin niya. Ang mukha ng mama ko ay naging mula sa maputla, patungo sa kulay abo. Maricel, huwag! Sabi niya, hindi utos sa pagkakataong ito. Halos pakiusap. Pero tapos na akong makinig sa kanya. Mahal kong Maricel, simula ko sa pagbasa. Kung binabasa mo ito sa isang pagtitipon ng pamilya, nangyari na ang mga bagay-bagay ayon sa kinatatakutan ko. Naging ganap na tahimik ang kwarto at tumayo ang babae sa sulok. Patuloy akong nagbasa. Ang mga salita ng lola ko ay pumuno sa tahimik na silid. Palaging nakikita ni Victoria ang mga tao bilang kasangkapan na gagamitin. Sinubukan niyang kunin ang bahay na ito sa akin minsan 10 taon nang nakakaraan. Sinubukan kong binsihin ako na masyado na akong matanda para pamahalaan ang sarili kong mga ari-arian. Nung tumanggi ako, tumigil siya sa pagbisita. Narinig kong may suminghap. Ang asawa ni Tito George, sa tingin ko, alam ko na susubukan niya ulit sa iyo, iha. Gagamit siya ng guilt. Gagamitin niya ang pamilya. Ipaparamdam niya sa'yo na maliit ka at makasarili dahil gusto mo kung ano ang nararapat na sa'yo. Tumingin ako sa mama ko. Ang mga kamay niya ay nakakapit sa gilid ng mesa ng sobrang higpit kaya namuti ang mga buko ng daliri niya. Pero hindi ka maliit, hindi ka makasarili. At ang bahay na ito ay hindi lang ari-arian. Ito ay patunay na may nagmahal sa'yo sa pamilyang ito ng walang kondisyon. Nanginig ang boses ko. Pinatatag ko ito. May iniwan pa ako sa iyong iba. Isang bagay na hindi alam ng nanay mo. Kung binabasa mo ito sa harap ng mga saksi, at dahil kilala ko si Victoria, malamang ganun nga, hanapin mo ang tita Patricia mo. Ang isa ko pang anak, ang binura ni Victoria, 20 taon na ang nakakaraan. Sumabog ang kwarto sa mga bulungan. Iba pang anak? May kapatid si Victoria? Hindi ko alam. Matagal nang naghihintay si Patricia.
Patuloy ko sa pagbasa. Meron siyang patunay ng lahat ng ginawa ni Victoria. Hindi lang sa'yo, sa akin, sa kanya, sa kahit sino na humadlang sa daan. Ibinaba ko ang sulat at tumingin sa babae sa sulok. Nakatayo na siya ngayon. May malungkot na ngiti sa muka. Ang mama ko ay naging ganap na tahimik, parang usa sa harap ng ilaw ng sasakyan. "Hello, Victoria," sabi ng babae. Ang boses niya ay umaabot sa kabila ng kwarto. 20 taon na ang nakalipas. Namiss mo ba ako? Bumuka ang bibig ng mama ko. Walang tunog na lumabas. May tita ako. At naghihintay siya para sa sandaling ito ng 2 dekada. Naglakad si Patricia papunta sa mesa at nahawi ang umpukan para sa kanya parang tubig. Gumalaw siya nang may kalmado ng isang taong nag-ensayo ng sandaling ito ng 1,000 beses sa ulo niya. Bawat hakbang ay sukat, bawat hininga, kontrolado. "Imbitado ako ni Mami," sabi niya. Tinutukoy si Lola Rosa. "Bago siya namatay," sabi niya, "kapag gumawa ng hakbang si Victoria, nandyan ka para kay Maricel." "Wala kang karapatang nandito." Nahanap ng mama ko ang boses niya, matinis at basag. "Itinakwil ka na. Hindi ka bahagi ng pamilyang ito." Itinakwil ako kasi nagbanta akong sasabihin ang totoo. Tumigil si Patricia sa gilid ng mesa, direktang katapat ni Victoria. 20 taon na ang nakakaraan. Nalaman ko kung ano ang ginagawa mo sa mga account ni Mami. Nagnanakaw ng pera, pinepeke ang pirma niya, nilalayo siya sa kahit sino na pwedeng makapansin. Lalong lumakas ang mga bulungan. Tumayo si Tito George ng kalahati, tapos umupo ulit. Kasinungalingan. Sumisinghal ang mama ko. "Palagi siyang selosa, hindi matatag. Yun ang sinabi mo sa lahat." Tumango ng dahan-dahan si Patricia. "Nabaliw ako na nagdedelusyon na hindi ako mapagkakatiwalaan ni Mami." Lumingon siya para harapin ang kwarto. "Pero hindi naniwala si Mami sa'yo kailanman. Wala lang siyang lakas para labanan ka pa." "Patricia," boses ng papa ko ang pumutol. "Hindi ito angkop. Kung ano man ang hinaing mo." "Hinaing?" Tumawa ng mahina si Patricia. "Ricardo, alam mo ba kung anong ginawa ng asawa mo? O masyado kang abala sa pagpapanggap na hindi mo napapansin?" Hinigpitan ng papa ko ang panga niya. Umiwas siya ng tingin. "Hindi ako pumunta dito para ungkatin ang sinaunang kasaysayan," sabi ni Patricia. "Pumunta ako dahil inutusan ako ni Mami. Dahil alam niya na gagawin ni Victoria kay Maricel ang eksaktong ginawa niya sa akin, ang sinubukan niyang gawin sa kanya." Dumukot siya sa bag niya at naglabas ng telepono. "At dahil," sabi niya ng mahina, "meron akong patunay." Itinaas ni Patricia ang telepono niya parang ebidensya sa husgado. "Bago namatay si Mami, binigyan niya ako ng huling gawain." Ang boses niya ay matatag, dinig sa buong tahimik na kwarto. Alam niya na gagawa ng hakbang si Victoria kay Maricel balang araw. Hindi niya lang alam kung kailan. Namutla ang mukha ng mama ko. "Patricia, kung ano man ang iniisip mong meron ka." 3 buwan bago siya namatay, naglagay si Mami ng voice-activated recorder sa sala niya. Hindi umalis ang mga mata ni Patricia kay Victoria. Sinabi niya sa akin kung saan mahahanap to. Sinabihan akong maghintay hanggang sa ilabas ni Victoria ang baraha niya. Pinindot niya ang play. Ang unang boses ay sa mama ko. Malinaw na malinaw. Gagawin natin sa birthday dinner niya. Maximum na saksi, maximum na pressure. Boses naman ng papa ko ang sunod. At kung tumanggi siyang pumirma, hindi siya tatanggi. Ang mama ko ulit, kumpiyansa, malupit. Palagi siyang mahina. Magiging madali to. Isang pampublikong kahihiyan at bibigay siya gaya ng palaging ang ginagawa. Tapos si Mariel. Paano kung gumawa siya ng eksena? Hayaan mo siya. Tumawa ang mama ko. 53 na saksi na nanonood sa kanya na magwala. Makakatulong lang yun sa kaso natin.
Pwede nating sabihing hindi siya matatag. Questionin ang testamento sa ganung basehan. Pinost ni Patricia ang recording. Nanigas ang kwarto. Naririnig ko ang matalim na paghitit ng hininga ng kung sino. Nakatakip ang kamay ni Tito George sa bibig niya. Mayroon pa, sabi ni Patricia ng mahina. 20 minuto nito. Bawat detalye ng plano ngayong gabi, kasama na kung paano nyo gagamitin lahat sila. Sinyas niya sa mga nagtipong kamag-anak bilang props sa munti niyong teatro. Ang recording na yan ay nakuha ng walang pahintulot. Suminghal ang mama ko, kumakapit sa patalim. Single-party consent state tayo, sabi ni Patricia. Sa kontekstong Pilipino, pwedeng sabihing, nasa sariling bahay niya si Mami, legal ito. Nasa sariling bahay niya si Mami, pwede itong gamitin kahit saan. Humaba ang katahimikan. Tapos nagsalita si Tito George, mabigat ang boses. Victoria! Anong ginawa mo? Walang sagot ang mama ko. Ngayon alam ko na kung anong iniisip niyo. Bakit tumulong si Patricia? Bakit naghintay ng 20 taon? Simple lang ang sagot. Minsan, ang mga taong nagliligtas sa atin ay yung mga dumaan sa parehong landas. Alam ni Patricia kung anong pakiramdam na burahin ng mama ko. Hindi niya hahayaang mangyari ulit yun. Meron ka bang taong gaya niyan sa buhay mo? I-type ang oo sa mga komento kung meron. At kung gusto mong makita kung paano nag-react ang mama ko sa pagkabunyag, manatili ka sa akin. Paparating na ang pinakamagandang bahagi. Nakalutang pa rin ang kwarto nang damputin ko ulit ang mikropono. Hindi para umatake. Hindi para magyabang. Kundi para maging malinaw. Ma, pa, tumingin ako sa kanila ng diretso. Gusto niyo akong itakwil niya yung gabi? E di tapos na. Bumuka ang bibig ng mama ko para sumingit. Pero hindi sa mga kondisyon niyo, patuloy ko. Sa akin. Lumingon ako para harapin ang kwarto. Lahat ng 53 na saksi na maingat na tinipon ng mga magulang ko. Hindi ko pipirmahan ang papel na yan. Hindi ngayong gabi. Hindi kailanman. Ang boses ko ay matatag na ngayon, mas matatag kaysa sa narinig ko kailanman. Ang bahay sa tabing dagat ay iniwan sa akin ng lola ko, legal at nararapat. Malinaw ang testamento niya. Dokumentado ang mga intensyon niya. Tumingin ako ng diretso kay Attorney Cruz, ang abogadong nakahawak pa rin sa kanyang walang kwentang selyo ng notaryo sa sulok. At para sa record, ang testamento ni Lola ay may kasamang protective clause. Anumang dokumentong pinirmahan sa ilalim ng pamimilit o pananakot ay otomatikong walang bisa. Tinuro ko ang paligid ng kwarto. Ang inyong 53 saksi, pinanood lang nila kayong subukan akong pilitin sa kamera. Tinuro ko ang security dome ng Casa Real sa Kisame, sa isang restaurant na may surveillance. Namutla ang mukha ni Attorney Cruz. Tahimik niyang ibinalik ang selyo ng notaryo sa briefcase niya. Sinasabi rin ng clause na yon na ang sinumang miyembro ng pamilya na sumubok na questionin ang testamento sa pamamagitan ng manipulasyon ay mawawalan ng sarili nilang mana mula sa estate. Hinayaan kong gumaon yun. Pinanood ko ang panghigpit ng panga ng mama ko. Pinanood ko ang pagkaubos ng kulay sa mukha ng papa ko. Kaya, sige lang ma, questionin mo. Tingnan natin kung anong matitira sa'yo kapag tapos ka na. Katahimikan. Ganap na katahimikan. At isa pang bagay. Ibinaba ko ang mikropono nang may mahinang lagapak. Hindi ako nagdala ng kahihiyan sa pamilyang ito. Nagdala ako ng abala. May pagkakaiba yun. Pinili kong mabuhay sa sarili kong buhay sa halip na umakting sa inyo. Hindi krimen yun. Ang tawag dun ay paglaki. Tumingin ako sa papa ko. Hindi siya makatingin sa akin. Tumingin ako kay Mariel. Umiiyak na siya ngayon. Pero hindi ko masabi kung dahil sa kahihiyan o awa sa sarili. Alis na ako, sabi ko. Sinumang gustong sumama ay welcome. Tumalikod ako papunta sa pinto at hindi na ako lumingon. 3 hakbang ako mula sa pinto nang mawalan ng kontrol ang mama ko. Kalokohan ito!
Ang boses niya ay pumutok parang latigo. Palaging selosa si Patricia sinungaling. Hindi siya kailanman naging matino. Victoria? Boses ni Tito, George ang pumutol. Mabigat, dismayado. Tama na. Binalingan siya ng mama ko. George, hindi ka pwedeng maniwala. Narinig naming lahat ang recording. Dahan-dahan siyang tumayo. Kumayod ang upuan sa sahig na marmol. Narinig ka naming nagpaplano nito. Nagpaplano na ipahiya ang sarili mong anak para sa pera, para sa klinika ni Mariel, para sa pamilya, para sa sarili mo. Tumayo si Tita Linda sa tabi ng asawa niya. Palaging para sa sarili mo, Victoria. Ayaw lang namin makita. Nasira ang dam. Sumabog ang mga boses mula sa paligid ng mesa. Hindi ako makapaniwalang pumunta tayo dito para dito. 20 taon mong sinabi na baliw si Patricia. Kawawang Rosa. Malamang alam na niya sa simula pa lang. Umikot ang mama ko. Sinusubukang sagutin ang bawat akusasyon, bawat pagtalikod. Pero tuloy-tuloy sila. Nanatiling nanigas ang papa ko sa upuan niya, nakatitig sa mantel na parang hawak nito ang sagot sa lahat ng nangyaring mali. Hindi niya ipinagtanggol ang mama ko. Hindi niya ipinagtanggol ang sarili niya. Nakaupo lang siya dun. Si Mariel ay nakasubsob ang ulo sa mga kamay, tumutulo ang maskara sa pisngi. Hindi dapat ganito ang mangyayari, narinig kong bulong niya. Hindi ito ang plano. Palaging nabibigo ang plano kapag nakatayo sa kalupitan. Ang boses ni Patricia ay banayad, halos naaawa. Nakatayo na ang mga tao, kinukuha ang mga gamit, papunta sa pinto. Saan kayo pupunta? Tanong ng mama ko. Hindi pa tayo tapos. Pero tapos na sila sa kanya, sa ganito. Naging desperada ang boses niya. Maricel, teka. Pwede nating pag-usapan to. Tumigil ako sa pinto. Hindi ma, sabi ko ng mahina. Hindi talaga pwede. At lumabas ako. Tumama ang hangin sa gabi sa mukha ko parang basbas. Malamig, malinis, malaya. Nakatayo ako sa bangketa sa labas ng Casa Real. Kumakabog ang puso ko. Nanginginig pa rin ang mga kamay ko. Pero nakangiti ako. Hindi ko mapigilan. Nakangiti talaga ako. Maricel! Teka! Lumingon ako. 3 figura ang nagmamadaling lumabas sa pinto ng restauran. Mga batang muka nag-aalala. Sina Emma, Tyler at Lily, ang mga nakababata kong pinsan. Nauna si Emma sa akin, medyo hinihingal. Pwede ba kaming sumama sa'yo? Napakurap ako. Ano? Ayaw naming manatili sa loob. Tinuro ni Tyler ang likod niya papunta sa restaurant. Grabe yon. Ang sinubukan nilang gawin sa'yo. Tumango si Lily ng masigla. 19 na anyos pa lang siya, ang bunso sa 3. Palaging sinasabi ng mama ko na dapat maging katulad ako ni Mariel. Pero sa tingin ko, nag-alangan siya tapos inunat ang balikat. Sa tingin ko mas gusto kong maging katulad mo. May bumukas sa dibdib ko. Hindi sakit sa pagkakataong ito. Isang bagay na mas mainit. Sigurado kayo? Tanong ko. Kaya na mga magulang namin gumawa ng sarili nilang desisyon, sabi ni Emma ng matatag. Gaya ng kaya namin gumawa ng sa amin. Sa likod nila, nakikita ko ang mas marami pang tao na lumalabas ng Casa Real. Ang iba sumakay agad sa kotse. Nakayuko, gustong tumakas sa gulo. Ang iba nakatayo ng kumpol-kumpol, nag-uusap sa mahina at apurahang boses. At sa likod ng salamin na pinto, nakikita ko pa rin ang mama ko. Nakatayo siya mag-isa ngayon. Nakayakap ang mga braso sa sarili. Pinapanood ng lahat na umalis. Pagsisisihan niyo to! Ang boses niya ay umabot sa pinto. Muffled, pero rinig. Lahat kayo! Walang lumingon. Tara na, sabi ko sa mga pinsan ko. May kainan 2 kanto mula dito. Kailangan ko ng kape at pie, dagdag ni Tyler. Siguradong pie. Naglakad kami palayo ng magkakasama. 4 kami. Isang bagong uri ng pamilya.
Sa likod namin, sumara ang pinto ng Casa Real. Nung gabing yon, pagkatapos ng kainan, pagkatapos magpaalam sa mga pinsan, umuwi ako ng mag-isa. Ibang pakiramdam ng apartment ko. Parang lumiit pero mas ligtas. Nakaupo ako sa kama sa dilim. Suot pa rin ang teal na bestida at hinayaan ang sarili kong maramdaman ang lahat ng pinipigil ko. Umiyak ako, hindi yung magandang klase ng iyak. Yung magulo, pangit, humahagulhol na klase. Ang klase na nagmumula sa mga taon ng pagpigil ng hininga at sa wakas ay pagbitaw. Nag-buzz ang telepono ko ng walang tigil. Mga text mula sa mga numerong hindi ko kilala. Mga voicemail na hindi ko kayang pakinggan. Inimagine ko ang mama ko na nagiiwan ng mga mensahe na nagpapalit-palit sa galit at peking lambing. Pinatay ko ang telepono. Sa katahimikan, inisip ko kung ano ang nawala sa akin nung gabing yon. Ang mga magulang ko, ang kapatid ko, ang pantasya na kung magsisikap lang ako ng sapat, mamahalin nila ako. Pero ang pantasyang yon ay nananakit sa akin ng 30 taon. Panahon na para hayaan itong mamatay. Inisip ko ang itsura ng mukha ng papa ko nung tumugtog ang recording. Walang gulat, walang horror, kundi pagsuko. Alam niya. Palagi niyang alam kung ano ang kayang gawin ng mama ko. Pinili niya lang na tumingin sa iba. Inisip ko si Mariel na umiiyak sa mga kamay niya. Hindi para sa akin, kundi para sa sarili niya. Para sa pera na hindi na niya makukuha. Ang pagsagip na hindi na darating. Hindi nila ako nakita kailanman bilang anak o kapatid. Ako ay isang mapagkukunan, isang problema, isang pyesa sa kanilang chessboard, gaya ng sabi ni Lola. Pero hindi na ngayon. Dinampot ko ang sulat ni Lola kung saan ko ito binagsak sa mesa. Binasa ko ulit ang mga huling linya. Huwag mong ipagluksa ang pamilyang nararapat sa iyo, iha. Buuin mo ang pamilyang pipiliin mo. Tinupi ko ang sulat at idinikit sa dibdib ko. Sige po Lola, gagawin ko. Ang resulta ay dumating ng mas mabilis kaysa sa inaasahan ko. Tumawag si Emma pagkalipas ng 1 linggo na may dalang balita. Ang boses niya ay masaya sa tagumpay. Binawi ni na Tito George at Tita Linda ang investment nila sa klinika ni Mariel, ulat niya. Sabi nila hindi nila mapagkakatiwalaan ang financial judgment ng pamilya pagkatapos nilang saksihan ang nangyari. Sumandal ako sa upuan ko sa studio. Malaki yan. Mas gaganda pa. Halos tumatalon sa tuwa si Emma. 3 kaibigan ng mama mo sa simbahan ang tumigil na makipag-usap sa kanya. Kumalat ang balita tungkol sa birthday intervention. Yun na ang tawag ng mga tao ngayon. Parang iskandalo. Iskandalo nga. Ang mama ko ay binuo ang buong pagkatao niya sa pagiging perpektong ina ng tahanan, kagalang-galang, hinahangaan, kontrolado. Na yon, alam na ng lahat ang totoo. At ang papa mo? Tanong ko ng maingat. Tumigil sa golf club. Yumambot ang boses ni Emma. Sinabi niya sa isang tao na naglalaan siya ng oras para magmuni-muni. Sa tingin ko, code yun para sa masyadong hiyang-hiya para ipakita ang muka. 1 linggo pagkatapos nun, tumawag si Mariel sa akin. Munti ko nang hindi sagutin. Sinaid mo ang lahat. Ang boses niya ay hilaw, basag. Baka kailangan ng magsara ng klinika ko. Pumikit ako. Hindi ko pasanin yan, Mariel. Hindi kailanman naging akin. Pasanin niya ng pamilya. Hindi. Pasanin niya ni Maria na sinubukan mong ipasa sa akin. May pagkakaiba. Katahimikan sa linya. Tapos, hindi ako makapaniwalang ginawa mo ito sa amin. Wala akong ginawa sa inyo. Pinanatili kong matatag ang boses ko. Tumanggi lang akong hayaan kayong gawin ito sa akin. Binaba niya ang telepono nang walang ibang salita. Ibinaba ko ang telepono ko at tumingin sa paligid ng studio ko. Sa mga pottery wheels, mga hindi pa tapos na pyesa. Ang buhay na binuo ko sa kabila ng lahat ng sinabi nila tungkol sa akin. Ang buhay na sa wakas
ay malaya na akong mabuhay. Nagkita kami ni Patricia para magkape sa isang maulan na Martes. Ibang itsura niya sa liwanag ng araw. Mas malambot, hindi mukhang sikretong armas, at mas mukhang kung ano siya. Isang babaeng gumugol ng 20 taon, napasan ang mabigat na katotohanan. May utang akong paliwanag sa'yo, sabi niya, yakapang mag niya. Tungkol sa nangyari, kung bakit ako nawala. Gusto ko yan. Huminga siya ng malalim. 20 taon na ang nakakaraan, nakakita ako ng mga resibo, bank statements. Ang nanay mo ay kumukuha ng pera sa mga account ni Mommy ng maraming taon. Maliit lang sa simula, tapos lumaki. Nung hinarap ko siya, tumigil si Patricia. Hindi niya itinanggi. Nagumiti lang siya at sinabing, "Sinong maniniwala sa'yo?" Nasusuka ako at walang naniwala. Walang gustong maniwala. Si Victoria ang matagumpay, ang doktor, ang paborito. Tumawa ng mapait si Patricia. Familiar ba? Mariel. Naulit ang kasaysayan. Tumango siya. Nung nagbanta ako na pupunta sa pulis, sinabi ni Victoria sa lahat na nagkakaroon ako ng breakdown. Paranoid delusions. Nakakuha pa siya ng kaibigan ng pamilya, isang psychiatrist, para imongkahi na kailangan ko ng pahinga. Sa oras na kaya ko nang ipagtanggol ang sarili ko, ako na ang baliw na kapatid. Pero alam ni Lola, palaging alam ni Mommy. Nagniningning ang mga mata ni Patricia. Wala lang siyang lakas para labanan si Victoria, kaya nagplano siya. Naghintay siya. Inayos niya ang mga bagay para kapag ginawa na ni Victoria ang hakbang niya sa'yo, nandun ako. 20 taon ng paghihintay, bulong ko. Napakahabang panahon. Oo, inabot ni Patricia ang kamay ko sa mesa at pinisil. Pero sulit ka. Naisip ni Mommy yon. At na yon, alam ko na kung bakit. Naupo kami sa komportableng katahimikan, dumadaloy ang ulan sa bintana. Hindi ka kinamumuhian ng nanay mo, Maricel? Sabi ni Patricia sa huli. Natatakot siya sa'yo kasi ikaw ang kaisa-isang bagay na hindi niya makontrol. Hinayaan kong bumaon ng katotohanan yun sa mga buto ko. Isang buwan nang lumipas, nakatayo ako sa deck ng bahay ni Lola sa tabing dagat. Pinapanood ang paglubog ng araw sa tubig. Ang bahay ay eksaktong kung paano niya iniwan. Kupas na kortinang floral, hindi pare-parehong mga palayok sa bawat istante. Ang iba gawa niya, ang iba akin, lahat gawa sa pagmamahal. Ang amoy ng hangin ng dagat at lumang kahoy, at isang bagay na hindi maipaliwanag na parang siya lang. 3 beses na akong nakapunta dito simula nung dinner. Bawat beses ay nababawasan ng konti ang sakit. Sa pagkakataong ito, parang pag-uwi na sa tahanan. Nagsimula akong magturo ng pottery classes tuwing weekend. Walang magarbo, folding table lang sa deck, portable wheel, at kung sinong gustong matuto. Dumating si Emma sa una, si Lily sa pangalawa. Sumipot si Tyler nung nakaraang linggo, nahihiya, sinasabing curious lang daw siya. Bumibisita si Patricia tuwing linggo para sa hapunan. Bumubuo kami ng isang bagay na hindi inaasahan ng sinuman sa amin. Isang pamilya, maliit, hindi perpekto, pinili. Nag-buzz ang telepono ko. Text mula kay Emma. Gusto malaman ni Lily kung may klase ka bukas. Magdadala siya ng kaibigan. Numiti ako at nag-type pabalik. Laging may puwang para sa iba. Sumandal ako sa railing ng deck at inisip si Lola. Tungkol sa kanya na nakatayo sa eksaktong pwestong ito, pinapanood ang parehong dagat, ginagawa ang parehong desisyon araw-araw na kumapit sa kung ano ang mahalaga. Binigyan niya ako ng higit pa sa isang bahay. Binigyan niya ako ng patunay na ang pagmamahal ay hindi kailangang kitain sa pamamagitan ng pagsunod, na ang pagiging kabilang ay hindi nangangailangan ng pagkawala ng sarili. Salamat po,
bulong ko sa hangin. Humampas ang mga alon sa ibaba, matatag at walang hanggan. Sa kung saan man dyan, ang mga magulang ko ay gumagawa pa rin ng mga kwento nila. Binabago ang kasaysayan, nagpapanggap na sila ang biktima, pero hindi na ako nakikinig. May palayok akong gagawin. Estudyanteng tuturuan, buhay na bubuhayin. At sa unang pagkakataon sa 30 taon, nandito ako kung saan ako nararapat. Dumating ang tawag isang Huwebes ng umaga. Nagtatabas ako ng vase nang umilaw ang telepono ko sa isang pangalan na 2 beses ko nang binura. Mama. Nagalangan ako. Tapos, sa mga dahilan na hindi ko pa rin lubos na naiintindihan, sinagot ko. Maricel? Iba ang boses niya. Mas mahina, pero matalim pa rin sa ilalim. Pinag-iisipan ng papa mo ang testamento niya. Walang hello. Walang kumusta ka. Diretso sa pananakot. Ganun ba? Kung hihingi ka ng tawad sa publiko at ililipat ang bahay sa tabing dagat, baka pag-isipan namin ulit ang lugar mo sa pamilya. Ibinaba ko ang gamit ko sa pagtatabas. Tumingin sa bintana sa dagat. Ma, sabi ko ng dahan-dahan. Sasabihin ko to ng 1 beses. Nakikinig ako. Hindi ko kailangan ng testamento nyo. Nasa akin ang lahat ng kailangan ko. Hindi ko kailangan ang pagsang-ayon nyo. Natuto akong mabuhay nang wala yun. At hindi ko kailangan ng lugar sa isang pamilya na tinatrato ang pagmamahal bilang isang transaksyon. Katahimikan sa linya. Pagsisisihan mo to, sabi niya sa huli. Kapag matanda ka na at nag-iisa, hindi ako nag-iisa. Inisip ko sina Patricia, Emma, Tyler, Lily, ang mga estudyante na pumupunta tuwing weekend para matuto. May pamilya ako, totoong pamilya. Hindi lang sila kapareho ng apelyido mo. Naririnig ko ang paghinga niya. Matalim, galit. Pero ma, tumigil ako. Nagulat sa sasabihin ko. Kung gusto mo ng totoong relasyon, hindi kontrol, hindi pagsunod, kundi katapatan lang, bukas ang pinto ko. Iyon ang mga kondisyon ko. Humaba ang katahimikan. Palam, Maricel. Click. Tinitigan ko ang telepono ko ng matagal. Tapos, ibinaba ko ito, dinampot ang gamit ko, at bumalik sa vase ko. Hindi na siya tumawag ulit. Pinanatili kong bukas ang pinto ko. Hindi dahil inaasahan kong papasok siya, kundi dahil tumanggi akong maging katulad niya. Ang ilang hangganan ay pader. Ang iba ay imbitasyon. Pinili ko ang pangalawa. Kaya iyon ang kwento ko. Sa 30 kaarawan ko, sinubukan akong itakwil ng mga magulang ko sa harap ng 53 kamag-anak. Inakala nila na ang kahihiyan ay magpapaliit sa akin. Inakala nila na ang pressure ay magpapabigay sa akin. Mali sila. Kung nanonood ka nito at nakikilala mong pamilya mo sa akin, patawad. Patawad talaga. Alam mo kung anong pakiramdam nito? Ang palaging pagdududa, ang gutom sa pagtanggap na hindi dumarating, ang paraan ng pagpilipit mo sa sarili sa mas maliliit at mas maliliit na hugis, umaasa na sa pagkakataong ito, ang bersyon na ito ng sarili mo ay magiging sapat na sa wakas. Hindi magiging sapat kasi ang problema ay hindi ikaw kailanman. Gusto kong malaman mo ang isang bagay. Pinahihintulutan kang maglagay ng hangganan. Pinahihintulutan kang lumayo. Pinahihintulutan kang pumili kung sino ang nararapat na may puwang sa buhay mo at kung sino ang hindi. Ang dugo ay hindi katumbas ng pamilya. Ang pinagsamahan ay hindi katumbas ng pagmamahal. At ang pananahimik habang sinasaktan ka ng mga tao ay hindi katapatan. Ito ay pagsira sa sarili. Ang 30 kaarawan ko ay dapat naging pinakamababang sandali ko. Sa halip, naging ito ang aking pagbabago. Ang gabi na tumigil ako sa paghingi ng pahintulot na umiral. Ang gabi na natutunan ko na ang mga taong nagsisikap ng husto na paliitin ka
ay karaniwang yung mga pinakatakot sa kung ano ang maaari mong maging. 3 linggo ang makalipas, nakatuyo ako sa bahay ng lola ko, bumubuo ng buhay na ipagmamalaki niya. Nagtuturo, lumilika, natututo kung paano kumuha ng espasyo nang hindi humihingi ng tawad para dito. Hindi madali. May mga araw na masakit pa rin. Pero hindi ko ipagpapalit ang sakit na ito sa dating pamamanhid. Hindi para sa kahit ano. Gusto nila akong paliitin. Sa halip, ipinakita nila sa akin kung gaano kalaki ang kailangan kong maging. At iyon, sa tingin ko, ang pinakamagandang paghihigante sa lahat. Isang magandang buhay na ipinamumuhay ayon sa sarili mong kagustuhan. Salamat sa pagsama sa akin dito. Kung ang kwentong ito ay may naantig sa inyo, i-type ang boundaries sa mga komento dahil yan ang pinakamahalagang aral na natutunan ko. At kung gusto nyo pang makarinig ng mga kwento tungkol sa paninindigan para sa sarili, mag-subscribe at i-on ang notifications para hindi kayo makaligtaan. Tingnan ang description para sa higit pang mga kwento gaya nito. Magkita tayo sa susunod na video. At tandaan, deserve nyo ang mga taong nagmamahal sa inyo ng walang kondisyon. Ingatan ang sarili.